So, good morning po sa ating lahat. Batiin po natin ulit yung ating mga katabi na isang magandang umaga. At sa ating bisita, ano nga po ulit pangalan? Tita? Vicky. Vicky? Oh. Oh, good morning po. So, welcome po dito sa Tsukuba. Ano po? So, sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, so bago po natin talakayin yung ating pag-aaral, sino po sa atin yung nanonood ngayon ng mga uso sa TikTok na Chinese drama na AI? Short story. Tapos kailangan mo mag-install ng apps para mapanood mo yung buong ano. So usually yung mga love story doon is about mga anak ng CEO. So yung isang mahirap na pinagagawa ng mayaman. So mga api. So last kahapon, nag-usap nga kami ni Adenorimo regarding doon. Sabi niya, yung tanong niya, paano ba malalaman ng isang lalaki kung yung nililigawan niya is yun yung the one o yung gusto niyang pakakasalan? Sabi ko, parang hirap sagutin yung tanong mo. Kasi ako, hindi ko rin alam kasi parang naungkat patuloy yung nakaraan ko, ano? Sabi niya, bakit yung mga nakaraan mo, di mo ba naisip na yun ba yung mapapangasawa mo? Sabi ko, hindi ko pa, nung una, parang hindi ko pa naisip na gusto ko siyang asawahin or gusto ko na siyang mapangasawa. So later on, sabi ko, siguro habang tumatagal yung relationship, doon mo siya makikita na siya yung the one mo. Pero biglang naisip ko, yung story nga natin ngayon is hindi naman matagal na hinantay or kinilala mo na siya ni Boaz o yun ng actor o yung bida natin nang matagal yung mapapangasawa niya. No? So, pero bago natin pag-aralan yung huling bahagi po ng Book of Ruth, napaka-exciting na po yung huling parte, no? Kasi 4 na chapter lang po ito. So kung sino po ang nakapagbasa na ng buong storya. So sa ngayon, bibigyan natin lang siya ng meaning, no? Yung kahulugan ng mga ibang makikita natin dito. So bago tayo magpatuloy, balikan muna natin yung mga last sorry po. Pababa po pala, no? Pababa po ba? Next po. Yan. So, balikan po natin yung unang 3 kabanata na pinag-aralan natin. Una, yung noble choice ni Ruth. Yung pinili ni Ruth. Ano ba yung pinili niya? Sabi niya, sasama siya doon kay Naomi pabalik sa Jerusalem. At yung pangalawa, yung kanyang ginamit niya, yung kanyang pagiging balo. Na sabi niya, hayaan niyo po kong mamulot. Let me glean. Sabi niya, yun yung ginamit niya, karapatan niya bilang balo para makapamulot siya ng mga bunga ng trigo na mga nalaglag doon sa mga harvester. Ano po? At last week, yung binahagi sa atin ni Sis Krisa, yung tungkol naman doon sa sabi niya, take your maid servant. Ibig sabihin po niyan, parang pakasalan mo ako or asawahin mo ako. No? So, dito po sa huling bahagi, pero bago po natin talakayin yung huling bahagi, meron po tayong 3 bagay na makikita natin kay Boaz sa ating bida ngayong umaga. Una, yung magiging righteous man niya. Dahil po pinili po ni Boaz na gampanan, no, yung kanyang tungkulin bilang redeemer. Pangalawa, yung caring steward niya. Kasi, di ba sabi niya doon sa kanyang mga nag-aani na dagdagan niyo pa yung mga nauhulog para maraming makukuha si Naomi. Mas marami siyang maiuwi. At pangatlo, yung persistent worker niya. Yung binanggit po sa atin ni Sis Krisa last week na sabi nga ni Naomi na hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya matatapos yung kanyang tungkulin o kanyang gampanin. So, ang ating key verse po, o yung ating title pala sa umagang ito is Ruth's Marital Joy. Sabi niya, she bore a son. So, masaya po ba talaga yung pagiging mag-asawa? So, sa mga hindi pa nakapag-asawa, bigyan natin sila ng idea na masaya po ang ang pagiging married. Ano po, tuwan-tuwa si Sis Joy, tsaka si Amen. Ano po? Masaya po ang pagiging married. Ano po? At ang ating key verse po sa umagang ito, sapagkat mahaba po yung ating tatalakayin, kinuha ko lamang po sa Ruth chapter 4, verse 13 to 14. Sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po dyan, napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, purihin si Yahweh, binigyan kanya sa araw na ito na isang apo na kakalinga sa iyo maging tanyag nawa sa Israel ang batang ito.
So ang pag-aasawa po ni Ruth at ni Boaz ay nagkaroon po ng isang anak. No? Nagkaroon po sila ng isang anak. Pero yung anak na ito, hindi lang ito basta isang anak. Ito po ay pinagmulan ng lahi ng isang hari. No? So ang hari na po na tinutukoy dito ay si Haring David. So alam naman natin na si Haring David ay lolo po ng ating Panginoong Hesukristo, no? Yung parating na Mesaya. So paano po pinakasalan ni Boaz? Si Ruth ayon sa kanilang mga kaugalian na tradisyon sa parang nagbunga ng isang anak na naging bahagi ng lahi ng Mesaya. Sabi niya, how did Boaz marry Ruth according to their customs and tradition in a way that results in the birth of child who became a part of the Messiah lineage po, no? So tingnan po natin kung paano inasawa ni Boaz si Ruth. Tingnan natin kung applicable po ba sa panahon na to o makikita pa ba natin yung mga tradisyon nila noon sa pag-asawa. Ano po? Una po, Boaz confront a close relative. Sabi diyan sa he met the nearest redeemer at the town gate. So, nakaraan, kung maalala nyo, mayroon akong isang sermon na tungkol po dito sa gate. No? Kung makikita natin dyan, bakit sa town gate? Or doon sa pintuan ng lungsod. Sabi po dyan sa verse 1, basahin po natin verse 1. Wala po nababas. Sabi po sa verse 1, basahin ko na lang po. Nagtungo si Boaz sa pintuan ng lungsod at naupo roon. Di nagtagal dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Pinsan, sandali lang. Maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo. Sabi niya, lumapit naman at ang tinawag at naupo sa tabi ni Boaz. So makita natin na doon niya po hinarap yung pinakamalapit na pinsan ni Ruth, ni Naomi, ni Elimelech pala, doon sa pintuan ng lungsod. So bakit po mahalaga yung gate na yon? So nakaraan no, sa Bible study natin, yung sinasabi ko, yung gate, maliban po sa protection nila, yung wall, is doon po nila ginaganap yung mga legal na usapin. Doon po nila, parang ito naging korte nila. O ito yung naging, sabihin natin sa panahon natin is barangay hall. Doon sila nag-usap about legality. Merong witness, merong mga nakasaksi doon, at merong pong taga-hatol. Merong judge din doon kung sino yung sino yung tama at sino yung mali. Kung maalala natin, nung namatay po si Sarah, yung asawa ni Abraham, nung bumili po si Abraham ng isang lupain para paglibingan ni Sarah, dito niya po yun ginawa rin sa pintuan ng kanilang lungsod. So doon po yung legal na pag-uusap, lalo na sa pagbibili ng isang property or kahit anong disputes, kung ano man yung pag-uusapan nila, doon po ginagawa ang pag-uusap sa gate. At tungkol naman po sa witness, ang sabi po doon, sabi niya, he gathered elders as witnesses. So doon po, kung mapapansin natin, he gathered elders at witnesses. Sabi sa verse 2, tumawag si Boaz ng 10 pinuno ng bayan at inanyaan ding maupo roon. So kung titingnan natin, lagi po ba nandun kaya yung mga 10 elders na to o yung mga matatanda roon sa lugar na yon? So ibig sabihin po, lagi po sila nandun. Lagi po silang nasa lugar ng gate. Kasi anytime na meron pong silang pag-uusapan o meron pong naghihingi para bigyan nila ng witness o bigyan nila ng hatol, is ready po yung mga matatanda roon para bigyan agad ng responde o kasagutan yung mga tanong ng mga tao. Sa panahon natin ngayon, naalala ko nung ako'y kumuha ng barangay clearance, nung ako'y nasa Pilipinas pa, nakakuha ka na ng clearance ng papel pero wala pang pirma ng barangay kapitan. So, hintayin mo pa yung barangay o hanapin mo yung kapitan nyo, pupuntahan mo pa sa bahay nila para makapagpapirma. Pero dito po, yung mga matanda noon, yun po yung opisina nila, yung gate. Nandun po sila lagi. Ano? So, sa ngayon kaya, kapag nakakita tayo ng mga taong nasa gate, yung mga elders, ano po kaya ang ginagawa nila? Kapag meron tayong nakakita mga tao, o tayo, for example, pag tayo dumating sa panahon na retired na tayo, madalas, nasan tayo tatambay? Sa labas din, ano? Tagabantay din ng kapayapaan or tagamasid ng mga kapaligiran. Di ba, kapag may dumadaan na buntis, sinasabi na nga ba eh. Sinabihan na ng magulang na mag-aral lang mabuti. Pero anong ginawa? Inuna ang love life. At ngayon, tingnan mo,
hindi pinakasalan, di ba? So, tagapagtupad din ng katarungan. At yung malala nyo po, doon sa Old Testament, yung gate po is merong tower. Meron pong tower doon, may nakabantay po lagi doon ng gwardya. So sa panahon natin ngayon, maring ganito din. May watchtower din, yung mga elders natin. Tanungin mo tungkol sa isang bagay, o sa isang taong dumaan. Dumaan ba si ganito? Kompletong detalye, oo, may dala siya kaninang plastic, nakakulay blue yung damit. Mukhang galing barangay, may kinuwang ayuda. So ganun po, no, mga elders natin ngayon, no? So huwag naman sana rin naman pagdating ng panahon, tayo ganito din, ano? So minsan, lalo sa panahon ngayon, weather forecaster din, ano? Yung mga matatanda, sasabihin, mainit ang panahon pero uulan mamaya. Iba yung ihip ng hangin, eh. Di ba? Ganon yung mga matatanda natin noon. Ay, ngayon. Pero, kung titingnan natin, nakakatawa tingnan. Pero nakakalungkot po isipin. Di ba? So kapag po tayo ay maging elders na, piliin po natin na makakatulong po tayo sa lipunan. Amen? Hindi po tayo makakapanira ng ating mga kababayan. Pangatlo, he presented Naomi's land for redemption. So, pinahayag ni Boaz. Sabi niya doon sa 3 hanggang 5, sabi niya, pagkatapos sinabi niya sa kanyang kamag-anak, ngayon nagbalik na si Naomi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid sa kamag-anak nating, ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. Sa palagay ko'y dapat mo itong malaman sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyon. Kung gusto mo, bilhin mo iyon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili. Sabi ng, bibilin ko, sagot ng lalaki. 5, ang sabi ni Boaz, kung bibilin mo kay Naomi ang bukid, kasama sa bilihan si Ruth, ang wabitang biyuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkanang namatay. So, ano po yung makikita sa nabasa nating talata? Ano pong makikita nating karakter ni Boaz? Una po, makikita natin, si Boaz po ay sumunod sa family land law. Sa Old Testament po, ganito po yung kanilang kaparaanan kung paano mo bibili ng isang property. Hindi ka basta-basta bumili na may pera ko, kaya kong bumili. So hindi, hahanapin mo muna kung sino yung unang may rights doon sa property bago mo siya bilhin. Pangalawa, binigyan niya ng karapatan yung ang pinakamalapit na kamag-anak. So hindi po siya nagmadali na parang hindi naman yata alam ng kamag-anak na yon. So hayaan mo na, bibiling ko na agad. No? So hindi po, no? Binigyan niya ng tamang karapatan yung kung sino po talaga yung pinakamalapit na kamag-anak. Binigyan niya ng respeto at ipinakita niya ang integridad ng tamang proseso. At pangatlo, pinakita niya yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sapagkat nasusulat po ito sa aklat ng Leviticus at Numbers kung paano po yung procedure ng pagbili. Yung nabanggit ko kanina, ito po ay nakasulat sa Biblia. Kaya po, nalaman ni Boaz ito, kaya sinunod niya yung mga kung paano yung proseso. So, kung si Boaz po ay tapat na sumunod sa batas ng Diyos at sa legal na proseso ng kanilang bayan, tayo po kaya, tanungin po natin ng ating sarili, tapat po kaya tayong sumusunod yung batas natin dito sa mundong ito, sa ating mga trabaho. Minsan, di ba, okay na to, wala naman nakakita. Medyo punas-punas na lang. Amen? Sa ating pamilya, nabibigyan po natin ng time ng ating mga pamilya or nauubos na yung oras natin sa social media. Saka yung kabalita ng kung ano nangyayari sa atin sa Pilipinas, no? Yung mga kaguluhan sa ating gobyerno. Yung mga distractions natin, no? At sa iglesia, sa mga ministry po na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, tapat po ba natin na nagagawa? At tapat po ba nating napaglilingkuran ng ating Diyos? Amen? Sabay-sabay po nga nating sabihin, aray ko. Aray ko. Kasi tayong lahat ay hindi rin po tapat. Ano? Amen? Kahit ako, nung ginagawa ko to, sabi ko, aray ko. Pangalawa, mabilis na po tayo, ano? Number 2, Boaz fulfilled the kinsman redeemer duty. Una, sa letter A, he accepted the responsibility. Sabi po sa verse 6, pagkarinig niyon, sumagot ang lalaki, kung ganon, hindi ko na gagamitin ang aking karapatan sapagkat manganganib naman, namang mawala ang sarili kong mana, ikaw na ang bumili. So, makikita natin na tumanggi po ang malapit na kamag-anak ni Boaz
ni Elimelech, pagkatapos niya marinig yung mga conditions. Ano po? Ayon po sa mga sa commentaries, ang isang posibleng reason po bakit tumanggi yung pinakamalapit na kamag-anak is mawawala po yung kanyang mana. O ibig sabihin po nun, hindi niya po madadala yung apelyido niya. For example po, nagkaanak po sila ni Ruth, yung apelyido na dadalhin ng anak ni Ruth is hindi sa kanya, kundi doon pa rin sa luma niyang asawa, kay Mahalon. So yun yung sinasabi niya, paano pa bibiling ko, hindi ko naman madadala yung pangalan, hindi na madadala ng bata yung pangalan ko. Ang madadala ng bata is yung pangalan ng namatay na unang asawa ni Ruth. So ganun po yung custom at tradisyon nila noon. Sapagkat yun po ay pinag-uutos ng Panginoon. Yun po ay nakasulat sa Leviticus, ano po. Kasi ito po ay sa Deuteronomy chapter 25 verse 5 to 6, hindi ko po naisulat. Ang layunin po ng batas na ito is panatilihin yung pangalan ng namatay. So noon, kapag namatay ka, mananatili pa rin yung pangalan mo. Di ba? Ang sabi nga, aasawahin dapat ng kapatid. Kung wala yung kapatid, yung pinakamalapit na kamag-anak. Para yung pangalan po ng namatay is magpapatuloy. So sa panahon natin ngayon, hindi na natin nakikita yun. Pag patay ka na. Hindi na masasama yung pangalan mo. Lalo na kung babae yung maging anak mo, lalo mawawala yung apelyido mo. No? Pero noon, pinapanatili po yung pangalan ng mga namatay. Pangalawa, para ibalik po yung mana ng mga namatay. Noon po, kapag namatay po yung isang tao, nakuha yung kanyang property, kailangan tutubusin yun para mabalik po sa line, sa linya po nila. Hindi po mawawala yung mana. Kasi malala natin, bawat lahi po, ibinigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang mana. Di ba? Nung binigay sa nila yung Israel, hinati po yun, di ba? Sa bawat tribes. So, bawat isa po sa kanila, bawat tribes po, may sarili-sariling mana. So, para hindi po mawala yung mana ng kanya-kanyang tribo, kailangan po ibabalik yon sa linya nila kapag once namatay yung isang tao. So, medyo, na po, no, yung buhay ng noong panahon, kumpara natin ngayon, no? So, number 7, sabi niya, verse 7, ganito ang kaugalian sa Israel noong panahon kapag tinutubos ang binili sa isang ari-arian, inuhubad ng nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili, inubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. So, ganun lang, ano? Kung gawin natin simple, deed of sale, yung sandalyas noon. So, bakit sandalyas? Napaisip po tayo, bakit sandalyas? Di, pwede namang isulat na, eto, binili ko na yung property, o binigay ko na sa iyo. So, bakit po sandalyas? Noong unang panahon po kasi, yung pagsukat ng isang property o isang lote is paalang. Wala naman po noon panukat na may metro, may mga geodetic ngayon na mga itatayo lang doon, alam na kung gaano kahaba. Wala pa po noon, wala pa mga muhon-muhon. So, ang ginagawa noon is hahakbangin lang. O 10 hakbang papunta ron, 10 hakbang pa ganun. Ganun lang po yung pagsukat ng mga property noon. Kaya, yung sandalyas na bilang panukat o yung paa, di ba suot ng sandalyas, yun po yung nagiging deed of sale nila noon. Kaya po, kapag meron kayong mga sandalyas ngayon, pwede niyo pong ibigay sa akin, samahan niyo na rin ng titulo ng lupa para, o di kaya, RCR ng Kuruma. So, ganun lang po kasimple noon, no? Simpleng-simple ang deed of sale noon, sandalyas. Pero, kailangan may witness. Hindi po pwedeng ibigay ko lang sa iyo yung sandalyas ko na walang witness. Kaya po, tinipon niya yung mga elders para sila po ang magiging saksi doon sa mga tradisyon nila noon. Ano? So, kapag marami kang sandalyas, ibig sabihin, marami kang property noon, marami kang nasukat. So, okay po, ano? Nasusundan po ba yung ating, ating topic? Pangalawa, he took Ruth as wife according to customs. Ang sabi po sa verse 9 to 11, matapos tanggapin iyon, sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno at sa iba pang naroroon, kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Kilyon at Mahalon. Kasama sa bilyang ito ang magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang biyuda ni Malon, upang manatili sa angkan na namatay ang ari-arian. Sa pamamagitan nito ay mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan
at sa kanyang bayan. Iniulit ko, saksi ko kayo sa bagay na ito. So dito malinaw, di ba? Sinabi niya na magpapatuloy yung pangalan ni Mahalon. Kahit na sinakripisyo po ni Boaz yung kanyang pangalan, na kahit hindi po madala yung pangalan. Noon naman kasi wala pang apelyido. Kung mababasa natin sa Bible, anak lang ng pangalan, di ba? Anak ni Abraham, si ganto, ganyan. Ganun lang, wala pong apelyido pa noon. Kasi kukunti pa lang tao noon. Ngayon, malilito na kapag walang apelyido, ano po? So, ganun po, no? Ibig sabihin po, no? Una, tingnan natin dito, binili niya yung property. Ibig sabihin, mayaman po si Boaz. May kakayanan siyang bumili kahit doon sa kamag-anak niya. Unang pinakamalapit na kamag-anak, may kakayanan din bumili ng property. Pero makikita natin si Boaz, mayaman din kasi agad-agad nabili niya yung property, interested doon sa property. Pero kung titingnan natin, hindi naman po talaga kayamanan ng nagtulak kay Boaz para bilhin yung property, kundi yung pag-ibig niya kay Ruth. Amen? Sa una pa lang pagkikita nila, di ba? Nung naalala natin, love at first sight siya doon. Kasi nung namumulot si Ruth ng trigo, ng mga nalaglag na trigo, sabi niya doon sa kanyang mga workers, dagdagan niyo pa yung mga nalalaglag para marami siyang maiuwi. So unang kita niya pa lang kay Ruth na in love na po siya, no? Na fall in love. Kaya ito po yung pinakamagandang love story sa Bible. Maliban po sa iba, sa kay Jesus Christ, ano po. Sa Old Testament, ito po yung unang mga love story doon. So makita natin na yung pag-ibig ni Boaz, yung naging daan para tubusin niya yung property at kasama nga doon yung mapangasawa niya si Ruth. So, sa verse 10, sabi pa dyan, ito pala sa verse 10, kasama sa bilyang ito ang magiging asawa ko si Ruth, ang mabitang byuda ni Malon upang manatili ang angkan ng namatay sa ari-arian. So, ito po yung ultimate sacrifice po ni Boaz. No? So, sa panahon po ng mga Romano noon, pagka tinubos po, no, dinagdagan po ng mga Romans yung kanilang law. Kapag tinubos po tinubos po ni Boaz yung property ni Elimelech kasama yung pangasawa si Ruth. Si Ruth po may obligasyon na bayaran si Boaz even though na tinubos na siya, even na pinakasalan siya. So kailangan niya bayaran yon si Boaz. So sa panahon ng mga Romano, mas lalong nahihirapan na makabayad yung mga tao kapag tinubos. Pero parang may utang ka pa rin. Kahit tinubos ka na, manatili ka pa rin may utang doon sa nagtubos sa'yo. Tayo kaya, karapat dapat din po tayong tubusin. Amen? Doon sa mga sinakripisyo po natin ng ating Panginoong Jesucristo na tinubos po yung ating buhay, ang ating po sarili, kahit alam naman ng Panginoon na wala po tayong kakayanang magbayad sa Kanya. Amen? Wala po tayong property o kayamanan na pwede nating ibigay sa Diyos na bilang pambayad doon sa pagtubos niya sa buhay natin. Pero may inihiling po ang Panginoon sa atin na gawin natin sa Kanyang pagtubos sa ating buhay. Sabi niya sa Romans 12 verse 1, ialay ninyo yung sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod ng Diyos. Yun lang po ang hinihiling ng Panginoon, na ialay lang natin ang ating buhay bilang kabayaran po doon sa kanyang sakripisyo sa krus. Amen? Pero ito po yung mahirap ibigay sa Panginoon until now. Even ako, may mga times pa rin na hindi pa fully surrendered ang buhay ko. May mga part pa rin ng buhay ko na umaasa pa rin sa sarili. So wala naman pong perfecto. Sabi ko nga, hindi naman pa, kumbaga, pag tumanggap ka sa Diyos, nandun pa rin yung bilang ikaw na personal. Pero ito yung hiniling sa atin ng Panginoon. Ialay natin ang ating sarili sa Diyos. Ang sabi pa doon sa verse 11, expository to yung ating sermon ngayon. At sila ay sumagot na, oo, saksi kami. Malaga po na may saksi sa isang pagtubos upang manatili ang legality at transparency. Transparency ng usapan. Ganon din tayo ngayon. Sa panahon natin ngayon, tayo ang mga buhay na saksi ng Diyos. Kung paano tayo tinubos ng Diyos, ibinigay niya kanyang anak, nagsakripisyo, naghirap, namatay para sa atin. Ngayon ang tanong, mananatili po ba tayong saksing bulag, pipe, doon sa ginawa ng Diyos sa atin? Or magiging saksi tayo na may tapang at boldness?
na ipahayag yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Pangatlo, mabilis na tayo, no? They received the community's blessings. Ang sabi po sa verse 11b to 12, sinabi naman ng matatanda, pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak gaya ni Raquel at Leah. So, tingnan muna natin si Raquel at Leah. Sino po si Raquel at Leah? Sino po nakakilala noon? Yung mga chismosa po sa kapitbahay natin, sila po yun. Amen? Hindi po, no? Si Raquel at si Leah, sila po ang nanay ng 12 tribes. Diba? Sila yung asawa ni... Sino asawa? Si Jacob. Diba? Si Raquel at si Leah is magkapatid na tinubos ni Jacob din sa paghihirap niya. At napangasawa niya ito. At ito po yung nanay ng lahi ng 12 tribes ng Israel. So, ang pagpapala po na ginamit nila dito, sinabi niya doon, bigyan nawa ng maraming anak gaya ni Raquel at Leah. Ibig sabihin po, ito ay spiritual blessings nila doon sa mag-asawa. Sa pagiging asawa. Sabi niya doon, binanggit nila Raquel at Leah, ito ay prophetic blessings po pala na dadami yung magiging lahi nila. Yung magiging anak ng nila Boaz at ni Ruth ay magiging dami ng generations na ginawa ni Raquel at ni Leah. So, balikan natin itong talata. May binanggit pa rito, ito pala. Ikaw naman, Boaz, sumagana nawa ka sa Ephrata. Ito'y lugar, kilalanin sa buong Bethlehem. Sa tingin niyo po, nakilala po ba si Boaz? Doon sa pagpapala na sinabi na pinagmulan ng ikaw naman, Boaz, sumagana nawa sa Ephrata at kilalanin sa buong Bethlehem. So yung pagkakilala po kay Boaz, hindi lamang po nangyari sa Bethlehem. Hanggang sa ating ngayon, napag-uusapan natin ang buhay ni Boaz. Ibig sabihin, naging katotohanan po yung pagpapala na binigay nila noon. Kaya po minsan yung words natin, yung blessings natin sa ating kapwa, nangyayari po yun. Kaya malaga po yung bibig natin, huwag natin gagamitin as curse. Kasi po yung pagsusumpa, maaari din mangyayari yon. Gamitin natin yung bibig natin as blessings, pagpapala sa iba. Tapos sabi niya, matulad nawa sa sambayan ni Fares na anak ni Huda at Tamar. Si Fares po ay isa din sa mga pinagmulan ng mga hari. Siya naman po ay pinagmulan ng mga lahi ng mga hari. So dito, ang prophetic blessings nila is para yung magiging anak nila is pagmumulan ng magiging hari. So alam naman natin kung ano nangyari doon. Ang sumunod po nito ay ang nagiging anak nila ay si Obed. So tingnan natin kung ano nangyari na doon sa pangatlo. Boaz marries Ruth. At una, the Lord granted Ruth a conception. So nagkaroon po ng pagdadalang tao. At sabi po sa verse 13, na pangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sa Israel po, napakahalaga po na magkaroon ng isang anak. Diba? Ang tagal din si Sarah, napakatagal bago siya, ang akala nila baog siya, diba? Sabi niya, baog ako, paano ako magkakaroon ng anak? Mahalaga po sa Israel na magkaroon po ng anak kasi ito'y po'y patunay na pinagpapala ng Diyos. Balikan po natin, yung naisulat ko ba dito? Hindi. So, balikan na lang natin, yung nung bago po si Ruth at si Ruth at yung hipag niya is matagal po sila sa Moab, di ba? Nung tumira sila doon. 10 taon po sila tumira doon. Hanggang sa namatay si Mahalon at si Kilion, wala po silang naging anak. So naging baog po si Ruth at yung hipag niya doon sa Moab. Pero dito po, nung dumating po sila sa Jerusalem, linggo lang. Di ba, isang linggo lang naman natin, isang buwan lang pala, isang buwan na natin tinalakay. Di, isang buwan lang lumipas, nagkaroon agad ng anak. So, ibig sabihin, kaya pong baguhin ng Diyos yung sitwasyon natin. Amen. Kahit na tayo po ay baog, hindi lang sa pagiging karoon ng anak, ibig sabihin, kung hindi po tayo productive sa panahon ngayon, kapag po inayaan natin ang Diyos na magbago sa ating buhay,
kayang-kayang gawin ng Panginoon, magiging productive po tayo. Amen? Amen. Ito ay tanda po ng pagpapala ng Diyos sa atin. So, sana sa ano tayo? God restored Naomi's family line. So, anong verse na tayo? Sa verse 14. Yan, sabi sa verse 14, sinabi ng kababayan kay Naomi, purihin si Yahweh. Binigyan kanya sa araw na ito na isang apo na kakalinga sa iyo, maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Magatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at sa pag-aalaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang ang nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Naomi ang bata, magilaw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag na Obed, ipinamalita nilang nagkaapo na lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse, na ama naman ni Haring David. So makita natin na pinuri po ng mga kababaihan si Yahweh. So umpisa pa lang, sabi niya, purihin si Yahweh. Ito po yung una at nararapat na gawin. Yung lahat ng mga blessings natin is purihin natin si Yahweh. Amen? Mahalaga po ito kay Naomi na magkaroon po ng isang apo. Nabanggit nga natin kanina, di ba? Naghirap po sila doon sa Moab. Sabi po, balikan natin ang Ruth chapter 1, verse 20 to 21. Sabi diyan, sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara. Sino po may pangalang Mara? Alam niyo po ba ibig sabihin ng Mara? Pinabayaan. Mapait. Mapait ang ibig sabihin niya. Bitter ang ibig sabihin niyan sa Sapagkat ako'y pinabayaang nagdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit binalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Yung unang bahagi po ni Naomi is naghirap po, no? Nagkaroon ng pait yung kanyang buhay doon sa Moab. Pero ang Diyos po ang tumubos kay Naomi. Binigyan po siya ng kaligayahan, pinalitan po yung kalungkutan, at binigyan po ng kasaganahan ang kanyang buhay nung bumalik po siya sa Bethlehem. Kaya nga kung may mga sitwasyon po tayo na akala natin napakapait na ng sitwasyon natin, na parang tilang wala ng pag-asa yung buhay natin ngayon, hayaan po nating i-restore ng Panginoon yung ating buhay. Kasi kung balikan natin yung buhay ni Naomi, mapait. Pero pagbalik niya lang sa Jerusalem, kayang i-restore ng Panginoon ang buhay niya. So ginawa yun ng Panginoon instantly, mabilis. So minsan, yung buhay natin na mapait, sobrang bagal. Di ba? Ramdam na ramdam natin, ba't ang bagal ng buhay ko, parang hindi nagbabago. Yung kapaitan kasi, yung hirap, na natin kasi na nararamdaman natin siya, kaya nasasabi nating mabagal. Pero kapag hayaan po natin ng Diyos na i-restore yung buhay natin, magtiwala tayo sa Panginoon, kayang baliktarin ng Panginoon ng 360 degrees yung buhay natin, from mapait into a glorious na buhay. Amen? Amen. At pangatlo, at sa panghuli, Obed became ancestors of David. Ang sabi po dyan, ito ang pagkakasunod ng angkan mula kay Fares. Ito yung binanggit kina si Fares. Hanggang kay David. Fares, Hezron, Ram, Aminadab, Naasom, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, and David. At 28 na lahi uli bago dumating si Jesus Christ. From David, meron po ulit 28 na generations bago dumating si Jesus Christ. Pero doon sa 28 years na yon, 14 years doon ang hindi na nagsalita ang Diyos. Sa 14 years na yon, silent years yon ng Panginoon. 400 years pala, silent years yon ng Panginoon. Doon sa 14 generations. So ano po yung kahalagaan nun? Ang kahalagaan po ng kapanganakan ni Obed ay hindi lamang po iresolba ang personal na problema nila Naomi, Ruth at Boaz, kundi dahil si Obed po ang magiging ama ni Jesse at lolo ni David. Sa pamagitan mo ni David, natupad ang pagpapalang binigkas ng mga saksi doon sa Ruth chapter 4. Ang pangalan ni Boaz at Obed ay tinawag at kinilala sa buong Israel. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin yung buhay nila.
Dahil saan po? Dahil saan? Dahil sa noble choice ni Ruth. Kasi doon po nagsimula yon sa kung ano yung tama at nararapat na piliin natin. That's why, yung decisions natin, always ask the Lord. Amen. Kasi sa isang desisyon na mali, maaring hindi na magiging mabuti ang resulta. Pero sa isang desisyon na tama, makikita natin magiging lineage ng pagpapala. At hindi natin malalaman. Yung lineage na yun, malamang hindi naabutan ni Haring David na yung sa lahi niya pala, doon lalabas ang Misaya. Amen? Kaya, ang choice natin is piliin natin kung ano yung tama. Kasi yun yung magbabago ng takbo ng buhay natin. Amen? So, sabi dito, sa ating conclusion, just as God rewarded wise spiritual choice, yun yung noble choice natin, and a loyal love in the lives of Ruth and Boaz, He also arranged their simple story to prepare the way for the coming of Messiah. So, ganun din po sa ating buhay. Piliin po natin yung pinaka-noble choice natin para yung next generation natin is makakaranas ng pagpapala. Amen? Umaalala natin yung sitwasyon na ito, yung aklat na Ruth, mababasa natin 4 na chapter lang. Kasi ito po ay naganap sa panahon ng Judges. Yung panahon ng Judges, wala pong hari. At ang lahat ay gumagawa ng ayon sa gusto nila. Sabi doon sa, di ko na pala naisulat, sabi po sa Judges chapter 21 verse 25, nang panahong iyon, wala pang hari sa Israel, ginawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magugustuhan. Sa gitna po ng moral na kaguluhan noon, sa panahon nila, sumikat po ang liwanag ng katapatan, pananampalataya at kabutihan ni Ruth at Boaz. Ruth and Boaz reminds us that even in the darkest time, God honors those who choose faithfully and do what is right. Amen. Amen? May their examples inspire us to do what is right and remain faithful in the world that rarely follows God. Amen. Sa panahon natin ngayon, kukunti na lang ang sumusunod sa Diyos. Sabi nga natin kanina, marami pa po ang hindi nakakapamalita sa ating Panginoon. So piliin po natin yung pinaka-noble choice natin, yung pagpili sa ating Panginoon. Amen? So dito na po tayo nagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa pag-aaral namin ng iyong salita, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo po yung direktor ng love story ni Ruth and Boaz, O Lord. Nawa, Panginoon, yung buhay nila, Panginoon, yung kanilang kwento, Panginoon, ay maging inspirasyon sa aming buhay, O Lord. Napiliin po namin, kagaya ni Ruth, ang isang noble choice, Panginoon, ang sumunod po sa inyo. I will follow you, Lord. Doon sa mga pinapagawa niyo sa amin, Lord, I will follow you, Panginoon. Even though na napakahirap ng sitwasyon, even though na alam namin na hindi namin kaya, Panginoon, pero sa aming napag-aralan, O Lord, nakita namin na kaya mong baliktarin yung sitwasyon namin, Panginoon. Even na sa panahon namin, Panginoon, na parang imposible yung bagay na ito. Pero nakita namin, Panginoon, walang imposible sa inyo, O Lord. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay nito, Panginoon. At sa amin po dito, Panginoon, sa lugar nito, sa Tsukuba, Panginoon, nawa po, Panginoon, ay maging witness kami, maging buhay na saksi kami, Panginoon, kung paano nyo kami tinubos, kung paano nyo kami paano nyo binigay ang iyong buhay sa amin sa pamamagitan ng iyong sakripisyo, sa pamamagitan ng iyong kamatayan, Panginoon. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Nawa ay maging buhay kaming saksi, Panginoon, sa aming pagkilos, sa aming pang-araw-araw na gawin, Panginoon, sa aming pananalita, sa aming the way kami mag-isip, Panginoon. Nawa, Panginoon, maranasan namin ng iyong presensya, O Lord. And Lord, sa aming pagtatapos ng aming pag-aaral sa aklat ng Ruth, nawa, Panginoon, ma-inspired po kami, Panginoon, na piliin namin ang pinakamainam at ang pinakamabuti ang sumunod po sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.